po ito itinatag ng tao. Ang holy place po, hindi po ito gawa-gawa ng tao. Nasabi na, o pagtatag tayo ng simbahan na ganito, ang pangalan. Hindi po. Kasi ang holy place po, sa very start po kay Pastor Samuel Gabriel. Hindi po basta-basta. Kasi bago po na itatag ang holy place, kumbaga, initsapera pa rin po ni Pastor Samuel Gabriel yung calling ni Lord Jesus Christ sa kanya. Kasi nag-aaral pa lang noon si Pastor Samuel Gabriel ng law. Mayroon na siyang naririnig. Kumbaga may calling na sa kanya si Lord Jesus Christ. Nasabi nga sa kay Pastor noon na hindi ka ba naaawa na yung professor mo mamamatay na walang Kristo sa kailang buhay. So in-ignore Pastor yun hanggang sa makagraduate siya ng advocacy. Naging isang lawyer siya hanggang sa nagano siya na, kasi mayaman talaga sila pastor. Kaya kung makita mo yung mga anak ng pastor, ang ganda ng mga kupis ng mga anak. Kasi talagang mayamang pinagmula si pastor. Pero kahit kapag yung kayamanan nila, kapag tinawag ka ni Lord Jesus Christ, kung ano yung calling ni Lord Jesus Christ sa buhay mo. Kaya sinabi kanina na yung Sunday school kanina, kapag tinawag ka talaga ni Lord Jesus Christ, hindi ka makaka-escape. Praise the Lord? Hindi ka makaka-escape. Katulad na lamang kung ating babalikan sa buhay ni Jonas. Inutusan siya ni Lord Jesus Christ na pumunta ng Nineveh. Pero saan siya pumunta? Pumunta siya ng Tarsus. Kasi may tawag si Lord Jesus Christ sa kanya. Gusto niyang umiwas sa tawag ni Lord Jesus, sa calling ni Lord Jesus Christ sa kanya. Pero nagpadala ng, habang nasa barko siya, nagpadala ng malakas na alon. Na hanggang sa ang mga ano ng barko, itinapon ng lahat. Kasi lulutod na sila. Nakita nila si Jonas sa ilalim, nakatapos siya. Nang sabi ni Jonas, itapon nila ako kasi ako ang kailan kung bakit lulutod ako. So, ibig sabihin, kapag may calling si Lord Jesus Christ sa atin, hindi po tayo makakaiwas. Praise the Lord? Kaya, ang holy place po, hindi po ito gawa. Siya kay Pastor Chito, meron pang invitation sa kanya sa Myanmar, sa Vietnam, sa US, sa London, meron na din tayo sa Malaysia, ilang kongregasyon din sa Malaysia, 4 ang kongregasyon din. So ngayon po, all over po ang lahat ng kongregasyon. Kasama na po tayo para nasa 66 or 67 congregation po. Dati, ito na. Ngayon po, 60 plus magsi-17 congregation. Dati po ang Hong Kong, nung bumuksan po ito ng una, ilan lamang tayo sa 17. Nung una pong binuksan, nila-open ang Hong Kong. Kasi kung babalikan po, year 1997, nung magpunta ko dito sa Hong Kong, mayroon na pong holy place dito dati. Ang dati pong dito dati si Pastora Helen. Pero nung mawala si Pastora Helen, na yung amo niya ng pambod ng London, sinama siya. Kung natira noon, 3 na lang kami. Sister Jean, tapos yung kapatid na Sister Amy. So 3 lang kami noon. Sabi ni Pastor Tom, kahit na 3 lang kayo, magpatuloy kayo. Kaya ang problema, nagpurod yung isa. 2 na lang yung iwan. So, paano tayo? Sabi ko, kasi sabi ni Pastor Tom, hali-halili tayo. Sa Sunday, Pastor John, sa Sunday, Pastor James, sa Sunday, Pastor Elena. Ito naman isa na ito, ayun na, ayaw ko. Pero ngayon hindi na siya nakakain. Praise the Lord. Ginagamit na rin siya sa Sunday School teacher. Ginagamit na rin siya sa pag-open ng mga kanta para sa ating So, ang pagtatag po ng Holy Ghost dito sa Hong Kong, hindi po ito si Lord Jesus Christ po ang nagbukas nito. Bakit? Kasi kung wala pong Holy Ghost, saan kaya tayo lahat? Praise the Lord? Kung walang ganitong pagtitipon na binuksan si Lord Jesus Christ, saan kaya tayo? Kung ang babalikan natin, wala pa pong gawain dito, ay di po nabuksan. Noong unang punta ng anak ko dito, student, wala pong gawain na ganito. Sabi saan nakakapin yung anak ko na yan? Malaman ko na lang, sila magkasama din ang auntie niya. Nasa beach, nag-iinom na lang pala sila. Makita ko na lang sa upload nila sa YouTube, nagsusukan na sa kalasingan niya. Bakit? Mas wala gawain. Praise the Lord. Walang nagtuturo, walang kumbaga,
pastulan na doon aalagaan ng pastor. Praise the Lord. Kapag walang grupo na kung saan doon titipunin ni Lord Jesus Christ yung mga kawan niya para tuturuan tayo. Kaya nung sabi ko, Lord Jesus, ano ba itong ginagawa ng anak ko? Dahil sa barkada, dahil sa pagkisama sa kanyang mga YouTuber ng mga friends, nag-ala din siya. Kasi dati yan, nag-vlog din siya, nakalagay siya sa YouTube. So makita ko na lang sa upload nila, kapag pinablog yung mukha niya, hala, sabi ko na nangyari sa anak ko. Hanggang sa umuwi siya ng Pilipinas na nag-break contract siya doon kay Lord. Yung pala may purpose si Lord Jesus Christ. Hindi siya makaiwas kasi may calling si Lord Jesus Christ. Pinili siya. Amen. Umuwi siya ng Pilipinas, nung nasa Pilipinas siya, doon siya ni Lord Jesus Christ. Hinubog siya ng hinubog sa salita ng Diyos. Nakasama siya sa mga activities ni Pastora Jenaline. Sama siya sa conference. Magkang, kapag kasama siya, doon siya nahubog ng gusto. Na, nung tayo napabalik siya dito, matatag na siya, matibay na siya. Talagang, hinubog siya ng gusto ni Lord Jesus Christ. Para sa kanyang pagbalik sa Hong Kong, matatag na siya. Hindi na siya pag-iwang-iwang. Hindi na siya katulad ng alon na kung saan ka, katulad ng Sunday school kanina, sa panaginip ni Sir Christine. Kung saan ang alon, doon ka. Ibig sabihin, kung ang friend mo, makamundo, doon ka rin. Inom dito, inom doon. Pag ang friend mo doon sayaw-sayaw, doon ka din. Wala kang permanenteng pinatatagal. Pero tayo po dito. Kung bakit po binuksan ni Lord Jesus Christ ang gawain niya dito. Marami na tayo na pinili ni Lord Jesus Christ. Hindi po ako ang tumawag sa inyo. Praise the Lord. Hindi po ako kung sino man sa mga kasama natin dito na nag-invite sa inyo ang tumawag sa inyo. Kung bakit nandito kayo na nakaupo. Saan? Praise the Lord. Si Lord Jesus Christ po ang nangungusap sa inyo. Saan? Sa pamagitan ng kanyang salita. Praise the Lord. Kasi sabi nga, paano magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos kung wala kayong napapakinggan? Praise the Lord. Paano nyo makikilala si Lord Jesus Christ kung wala ka napapakinggan na salita ng Diyos? At paano naman kayo makikinig kung walang tulad ko na ginagamit ni Lord Jesus Christ para mangaral? Praise the Lord. At paano naman ako tatayo dito kung hindi ako sinugo ni Lord Jesus Christ? Hindi ko rin po kaya itong gampanan. Kaya sabi ko nung panahon na tinipay ako ni Pastor Juan, Sister Charity, buksan mo na ang Hong Kong congregation. Buksan mo na uli ang gawain dyan, magkaroon kayo ng gawa na every Sunday, magtipon-tipon kayo dyan na iilan na mga pinili ni Lord Jesus Christ. So malaking Christian mark sa akin. Lord Jesus, how? Paano? Anong Lord Jesus binuksan? Kasi sana ang sarili, hindi ko ang kaya unawain ang misteryo, ang hiwaga ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kahit sino po sa atin kapag nasa worldly tayo, makamundo tayo kung ginagalawan natin. Hindi natin kaya unawain ang nakasulat dito. Praise the Lord. Dahil sa pamagitan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos, mabubuksan yung ating pananaw. Mabubuksan yung ating puso, pinapaunawa sa atin ng Diyos kung gaano kahalaga ang salita niya. Praise the Lord. Pinipin kami ng Jesus Christ, unti-unti. Yung ating mga puso, para nga natin makilala sa Lord Jesus Christ. Siguro ba ang pwede kayo sa sarili ninyo? Na ngayong nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, unti-unti, nagkakaroon kayo ng pag-uunaw sa salita ng Diyos. Praise the Lord. So, kalala ko itong Sister Grace, Sister Ephraim. Comes along
faithfully loving your own. In our weakness you find us, falling before your throne.